imahe ni Baal. Ang mga igsoon, wa ba naabot sa inyo ang punto karon na nganong ang gipaabot sa Ginoo sa kaning lugar sa Samaria, wala ray ulan? Abot ba sa inyong punto nganong wala ra may ulan ang gikuan sa Ginoo dili? Pwede man nga ipasakop sila sa lain na nasod, kay mao biyan ay kasagaran. Maglagot ang Ginoo, nakasa sila sa Ginoo, ipasakop sila sa lain nasod, ulipuno na sila, pero kani nga situation wala sila gipasakop, ipadal-anon sila drought season, wala pa ulan na. Ano ka? Tungod kay ilang gialagaran ani si Baal magod. Si Baal o si Asherah. Si Baal gituuhan nila. Si Baal gikan sa Canaanites ng mga idol, mga estatwa, ilang gituuhan nga kani si Baal mao ni maghatag og ulan, mao ni magpabunga sa mga tanong, sa mga ilang gikinahanglan, mao i-provide, mao nang gipaabot sa Ginoo nga sige, nagsalig din mong Baal ha, atong pamatutan kung unsa kay epektibo si Baal, atong pangtangon ang di nato paulanon aron ato makita kung unsa gid katinod si Baal sa ilahang kinabuhi nga ilang gipahilo sa tuwa. So mao na ang purpose ni Baal mga igsoon. Mao nang ang mga Israelita, ang hari naghalad yun. Ingon pa dito nga gipabuhatan sa hari ug templo si Baal ug si Asherah. Ug mao nay usa nga nasuko ang Ginoo sa kinabuhi ni King Ahab. Mao na yang gipadala si propeta Elias aron iyang mapamatudan ang iyang gahom nga siya mao'y tinuod nga Dios. Ug mao nang naabot ingon diri mitubag akong basag balik, mitubag si Elias, dili ako ang gadala o kasamok sa Israel, kung dili ikaw ang pamilya sa imong amahan tungod kay gisalikway ninyo ang mga sugo sa Ginoo o gisimba ninyo ang mga imahe ni Baal. So anong nahitabo ang kasamok? Tungod kay si King Ahab, nag-compromise si King Ahab. Kaya gikan bagay sa Genesis, hangtod sa mga katigulangan nila, hangtod naabot diri sa mga unang hari, bawal gid sa ilaha ang makigminyo og langyaw. So manang naabot ang kasamok tungod kay kaning si King Ahab nakigminyo og taga Sidon. Nakigminyo sa taga Sidon mga igsoon. Manang giwarningan siya, ikay nagdalag kasamok tungod kay ika maiwa nagpatuo sa sugo sa Ginoo. Nagminyo anong kag taga Sidon. Gawas niya na, ngayon mong giminyuan, ni adto pagiging kasi ng area para magsimba o maghalad silang Diyos-Diyos. Wapagid matagbaw si King Ahab. Nagdapagid sa estatwa rito. Iyang ipabutang na templo rito. Si Baal, pabuhatan niya templo. Si Asherah, ipabuhatan siya ng templo. Dito naglagot ang Ginoo. Nagtukod sa halaran o templo kang Baal ug kang Asherah. Mo'y hinungdan nga nasuko ang Ginoo. O mao ginasiyay consequences nga nagpadala o kasamo ang Ginoo kagutom, drought season sa ilang kinabuhi. Bawal gina kanila ang magminyo. Sa kinabuhi bitaw ni Himaya, ingon dito sa kinabuhi ni Himaya nga sa dihang si Nehemia kapbearer man, diuli siya sa ilaha. Kung iyang giwarningan ang iyahang mga kadugo ng mga Israelita nga bawal yung magminyo sa gawas. Kadaghan na niya sakpi nga nagminyo, naginulusol sa sila. Hangtod nga naabot dito sa Nehemia 13 verse 25 nga nakita ni Nehemia nga nagminyo na sa sigig istorya ni Nehemia, lahi-lahi na magpulong. Dili naman kabaw mo istorya sa ilang istoryanan, ilang language. So naglagot si Nehemia. Unsa gihimo ni Nehemia? Ingon dira ni Nehemia 13:25, ipangkulata ni Nehemia, ipanglapnot ang buhok o gitunglo. Kung ano kasagaran, failure sa mga hari mga igsoon. Kasagaran failure sa mga hari, bisan si Gideon. Kaya tagad kadaugan sa Ginoo,
Pag maghatag sa kadaugan, piingon siya sa mga katawhan nga ayaw ako simbahan. Dili ako ang pangulo ninyo kung dili ang Ginoo. Pero adun ako'y hangyo ninyo. Matagi ako mga alahas. Yatagan sa alahas, tinuod. Kay nalipay lagi siya, pag maghatag, gihimo man niya Diyos noon. Failure siya. Si King Solomon, the same. Siya'y unang nagpabarog sa first temple dito sa Jerusalem. Pero, ang problema, bawal mo nila magminyo, mga langyaw, nagminyo siya langyaw. So, tungod siyang gugma, kaya ang gugma, magiging mo drive, magiging gugma, ipabuhatan sa niya mga statwa-statwa dito. Ipabuhatan niya templo ang ilang mga Diyos-Diyos. So, napukan, naglagot si King Solomon, naglagot si Jesus, naglagot ang Ginoo sa kinabuhi ni King Solomon. Na-fall King Solomon, fall. Na-failure siya. Niining mga butanga. Muna itong dapat bantayan mo yung igsoon sa taong kinabuhi. Kadaghan na ta hatagag pabor sa Ginoo. Kadaghan na ta hatagag panalangin sa Ginoo. But usahay, kani nga mga pabor nga gihatag sa Ginoo mga panalangin. Usahay mao niya itong masimba. Dili na naghatag sa panalangin. Mao na itong bantayan. Dapat aware kita. Usahay, aware ka. Ano man, maabot gini sa itong punto. And this glory to me, glory to God na ang maabot. Muna, nakita na to nga si Propeta Elias, sa diyang iyang istoryahan si King Ahab, na ay authority. Muna iyang gisugo ang hari. Yung chat karon tiguma dito sa bukid sa Carmel ang tanang katawhan sa Israel. Kung patua usab ang 450 ka mga propeta ni Baal o ang 400 ka mga propeta ni Asherah nga ginapakaon ni Jezebel. Usa sa laktod pag-istorya gitigom ni King Ahab gitigom ang tanang katawhan sa Israel dito sa bukid sa Carmel. Ug giduol si Elias maigsuon sa mga tao mingon hangtod kanus aba kamong magsunod sa duha ka tinuohan. Pero diri nindot diri sa Bible na aris ni Diwa ningon diri og si Elias miduol sa tanang katawhan ug mingon nganong dili man kamo makahukom. Nganong dili man kamo makahukom kung si Yahweh mao ang Dios simbaha siya apan kung si Baal mao ay Dios siya ay simbaha apan ang katawhan wala gayud mutubag. Wala gayud mutubag kaniya. Kunya si Elias, mingon pag-usap si Elias, kanila ako na lang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo apan si Baal may 450 ka mga propeta. So sa Tinuod, daghang propeta ang nahibilin. But si propeta Elias, siya lang ang present ani nga time. Siya ra ang naa dito. Mao na ni nagsugod ng paghagit. Karon dadaanin ninyo kami og duha ka turong baka unya papilian ang mga propeta ni Baal ug usa sa ilang ihawon ug unya ipapatong sa sunod apan kinahanglan dili nila kini halingan. Unya pagampo kamo sa inyong Dios ug ako magampo usab sa Ginoo. Ang mutubag pinagi sa kalayo mao ang tinuod nga Dios ug miuyon ang mga tawo. Unya mingon si Elias sa mga propeta ni Baal, kamoy una kay daghan kamo pagpili kamo og usa ka turong baka ug ang dama ninyo kini unya pagampo kamo sa inyong Dios apan ayaw ninyo kini halingi. Usa gikuha sa mga propeta ni Baal ang turong baka nga gidala kanila o giandam nila kini. Kunya nagampo sila kang Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Misinggit sila o Baal, kumbaga kami nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo apan walay mitubag. So dara to makita nga igsoon nga grabe gud ang pagpangugat sa mga propeta ni Baal o ni Asherah
Wagid sila nahimo, hangtod na udtuhan sila. Hangtod na udtuhan. So atong makita diri sa story na ang ilang judges mo ang mga Israelita ilang gipatapok. Tungod kay mga Israelita naglibog ni. Mo na sila ang judges. Kay naa nila ang to see is to believe ani nga time tungod sa kadugay nga panahon nga nagsigi sila doon sa mga Diyos, sige sila simba. So mao ang judges. So ang nahitabo, wala gid musiga. Nahurot na lang ilahang tanang abilidad sa pagtawag sa ilang mga Diyos. O sa dihang udto na gid FBI na sila ni Elias nga nagaingon, sige kusgi pa ninyo singgit kay Diyos mangga siya. Tingaling na malandong lang siya o gapahulay o may gatuan o nakatulog o kinahanglan nga pukawon. Dili busa bisinggit pagyud sila og kusog og gisamad-samaran nila ang ilang mga lawas pinaagi sa sundang og espada sumala sa ilang nabatasan hangtod nga nagkadugo sila. Milabay ang kagtuhon og padayon paghihapon silang nanawag hangtod nga misubra na ang ilang oras sa paghalad apan wala gayon mituban kanila. So mga igsoon, kaning gihimo sa mga propeta ni Baal ni Asherah, anong wala tubaga? Anong wala tubaga ang ilahang pangamuyo sa ilahang mga Ginoo-Ginoo? Nagto ba mo nga wala ni gahom sila? Kasi nagto nga wala ni sila gahom. Actually, kani sila gahom. Now, nga nung wala sila makapasiga sa ilang suknod o sa turong baka, tungod ba kay wala, wala ba'y gahom ang ilang Diyos-Diyos? O tungod ba kay wala sila'y pagsalig? Actually, sakit pa malandungon mga igsoon. Pero kaning mga propeta, kaning mga nag-practice of witchcraft, nag-practice of kaning mga antichrist, nag-practice of Latin, nga iya sa yawa, mas devoted pa kayo ni. Ganong mga ingon ko. Kay kani sila mag-practice ni. Devoted kayo, ilagi ng tistingan kung sa ilang makatunan. Ganong nasulti ni nako. Tungod kay ako mismo, diri gikan. Ano gatinga kung asa gikan sa? Kay paano mo sa amahan? Sa dihang ihunong mo dito sa GLF, nagsige may treasure dito. Siyempre, wala nang yung Ginoo, wala na simba-simba, pila nakatuig. So, ang style, yatagan siguro panalipod. Na. O, panalipod na nimo. Ano yung kung natay Ginoo ko eh. Ginoo siya. Bigay. Inana, mas devoted kayo. Kaning mga antichrist, mas devoted pa na. Ngilngig ka na mag-study. Kung mahimo pagalit, tanaw nila ito, gikan sa internet, i-search, basahon, bagayag kung sa mga pamagi, rules, hangtod nga, maabot sa punto nga, tingnan man dito nga, di masag, siyang ka, balik-balik, kaon na. Kung nahitabo, ako siya mag-isip, ako na lang. Wala lagi alam. Nag-study, committed, devoted, sige mag-agto, sige kong sampit, sige kong meditate. Kung ako na pamatundaan ang gahom, pamatunan ako kadaghang basis na ako'y ang material. May material na. Abot ko dito, ma-experience na ko ang mga kahibulongang buta nga iya sa yawa. Dahil proteksyon tinuod. Proteksyonan ka. But sa dihang akong nasabtan, na mali yung kayo. Pero dugay pa, nakasabot ko, pero wag ko, pero committed kayo ko. Kung makita ni mong gahom nila. O bitaw na ka nang makita ni mo sa TV, mga magician, may kay magic na sila pasunog, witchcraft, daghan na sila buhaton. Tanawang kalibutan karon. Kanang mga inilang na kayo mga singers sa international, ilang baligay, ilang kalag. Ilang giswitch, ilang kalag. Para doon nakatagan sila gahom sa Ginoo, gahom sa yawa.
ila nga Ginoo mao ang Yawa. So tinuod nagmalampuson sila pero ilang gibaylo ang ilang espiritu. Daghan ang mga pamagi sa Ginoo mga igsoon. Pagpunta kita nga mga Kristohano nga dapat devoted ta. Ayaw sugod nga mapildi nung tas mga anti-Christ noon na master na kayong dag kuwan. O master na kayong dag yam-yam sampulan ba ka? Ato ni sampulan yung epektibo ba? Yung ikay masampulan sus gating mahaya labi nagwa tay dili pa igo atong pagtuo lang yun. Ni-exist lang tanan mga igsoon bisan sa kinabuhi nila ni Moises sa diyang gisugo sa Ginoo. Unang milagro nga gibuhat ni Moises sungkod yang giitsa nahimong bitin. Wasad palupig ang hari. Iya gitawag yang mga salamangkiro. Alim mo. Nag-itsag bitin no? Itsa sa mga salamangkiro tulo ka buok. So ato makita na ang Yawa ato na gigahom. Kaning Diyos na igahom. Pero akong pangutana nanong wa mo salir ang ilahang gahom ani nga time nga 450 silang nagmarcha, nagtuyok-tuyok unya while pagiging sila maghalad sa ilang Diyos samad-samaran nila lang kagalingon hindi na kayo nangahalad ilang patubuan ang ilang kuan kung sa akong nasabtan sa una sa akong pagtuturo na ng inalang nga mga kalingawan once magpato na kagdugo there's COVID nang nagyan ganahan ka maka-encounter sa ilang gahom. Mo nagingon sa gipadayag 21:8. Ingon ang gipadayag 21:8 na mga talawan, mga salamangkero, mga dautan, mga tigbutang-butang akong itambog dito sa linaw sa kalayo dito sa interno. Na akong pangutana, anong wala tumaga ang mga halad sa propeta? Tungod kay si Elias mismo, sa wala pa sila magsugod, igiyahan sa Ginoo. Ug ang gahom sa mga kaaway, gisakdaw na sa Ginoo. Man computer, pag gisakdaw na, manawa nakapenetrate nga naman. Once magsalig ka sa Ginoo, di ka pakaulawan sa Ginoo mo igsoon. Di ka pakaulawan. Nahutdan na lang time. Ang mga propeta ni Baal mga igsoon, wagin mo siga. Nga naman, gisakdaw na sa Ginoo. Mga nilang pagtuo, bisa kunsa pa ng alam, bisa kunsa pa nilang na-experience sa una, wagin mo gawas. Wag mo gawas. But, ingon rin, nilabay, naabot ang oras. Ano di man an, once na ni mong Ginoo, why makapenetrate nga dautan si Muhammad? Why makapenetrate? Ang tanan nga gibato sa kaaway si mong kinabuhi, in the mighty name of Jesus, must be shut down. Jesus name. Dili na magmalampuson ng igsoon. Maningon ang 30, mingon si Elias sa tanang mga tao. Mingon si Elias sa tanang mga tao. Duol ka mo kanako. Og midool. Mingon si Elias sa tanang mga tao. Duol ka mo kanako. Og midool ang mga tao kaniya. Unya, giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Nganong iya pa man gitawag ang mga Israelita ni nga time? Ano iya pa man gisampit? Duol mo nako. Before pa niya gayo. Tungod kay mga Israelita, nakalimot na. Na naade halaran ang Ginoo. So yang gitawag aron ikapakita nga ang Ginoo inani lang ginahimo sa una, sukat pa sa una magbuhat sila altar. Magbuhat sila altar. Kunya giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Ug mao ni dapat atong buhaton mga igsoon. Kita nga mga anak sa Ginoo kinahanglan ato ang i-repair ang atong altar. Ato ang altar, which is our heart. Kinamdam mo itong tema? Our altar is our heart. Our heart is the Lord's altar.
So ingon ang Matthew 6:21, kung asa ang imuhang kayamanan aduna dito naa dito imong bahandi. So anong mo na tong tema mga igsoon tungod kay diri magsugod tanan. Amor kung si sud si mong kasing-kasing maunay mo manifest ug maunay mong buhaton. Ang Ginoo nanawagan. In other words, we need to establish our faith to God. Ang atong altar mo, atong altar. Gawas nga natay physical nga altar makita, nasa dire ang Ginoo. Manang everywhere ka, ani kalibutan na, pwede ka makaampo sa Ginoo, pwede ka makapangigtabang tungkol kay altar, ato nang gidala-dala. Manang ingon dire sa 21, nagkuha siya og 12 ka bato na nagrepresentar sa 12 ka tribo sa mga anak ni Jacob, ang tawo nga ginganlan sa Ginoo Israel. Gihimo niya ang mga bato nga halaran alang sa Ginoo o gikanalan niya ang palibot sa halaran ang kanal nga iyang gihimo mahimong butangan og 3 ka galon. Giayon niya pagplastar ang sugnod sa halaran ug gihiwa-hiwa ang baka ug ipatong kini sa sugnod. Kunya mingon siya sa mga tawo, bubuin ninyo og 4 ka banga nga tubig ang halad ug sugnod human nila kini mahimo. Mingon si Elias, bubuin ninyo pag-usab pagkahuman nila og bubo. Mingon pagayod si Elias, bubuin pagayod ninyo sa katulong nga higayon. Ituman nilang gingon ni Elias ug nagabanaw ang tubig libot sa halaran ug napuno usab ang kanal. So kani mga igsoon, ang Old Testament is pointing to Jesus Christ. Kani lang gihimo nga halad karon is foreshadowing the life of Jesus Christ. Sa dihang gitawag ingon si Propeta Elias, iyang gikuha ang mga bato, 12 ka banay, 12 ka tribo iyang gi-file kunya gibutangan og kahoy. Makita nito butangan og kahoy. Ang kahoy, ang kanang bato nagrepresentar sa 12 ka tribo ug ang kaning kahoy mo na nagrepresentar sa cross sa Ginoo. And kanang meat mo na sa lawas sa Ginoo nagrepresent. Ug ang tubig nga giyapon niya na mao na siyang paghinlok sa matag usa nga gibutangan og kanalan nga wala laing makaagi. So meaning girepresentar diha nga kita nga giluwas na sa Ginoo kinahanglan wala na tay part sa kalibutan. So sa dihang gihimo na kini, no, in other words, ang Ginoo maoy nganong nahitabo, nganong nahimo nini ingon diri sa 36 sa pag-abot sa oras sa paghalad sa pagkagabi nga halad midol si Propeta Elias sa halaran ug nag-ampo mingon siya Ginoo ni Abraham. So diri atong klarohon, giayon niya pagplastar ang sugnod sa halaran ug gihiwa-hiwa ang baka nga nagrepresent sa lawas ni Kristo ug gipatong kini sa sugnod. Ang sugnod nga kahoy may nagrepresenta sa cross o nya mingon siya sa mga tawo, bubuin ninyo og 4 ka banga nga tubig. Kaning 4 ka banga nga tubig mao ay nagrepresentar sa north, east, west ug south. So meaning ang pagluwas sa Ginoo walay pili. Walay gipili ang Ginoo. Manaingon diri bubuin niyo og 4 ka banga nga tubig ang halag ug sugnod kumanili kini mahimo. Mingon sila bubuin ninyo pag-usab unang bukbo. Mingon pagayod sila, bubuin pagayod ninyo sa ikatulong nga higayon. Gituman nila ang gingon ni Elias. O kani ikatulong nga higayon may igsuon, mo ni nagpamatuod. Nga ipadayag na sa Ginoo, foreshadowing during gapita ang triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Katulong. Og nagapanaw ang tubig libot sa halaran og napuno usab ang kanal. Sumatong gingon, ang Word of God mao to'y nagpenetrate sa kadaghanan nga giluwas ang matag usa. Muna sa pag-abot sa oras sa paghalad sa paggabi, nahalam idol sa Propeta Elias sa halaran og nag-ampo. Ingon sa Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pamatudi karong adlaw nga ikaw ang Dios sa Israel og ako imong halad og ako imong alagad og gihimo ko kining tanan sumala sa imong
sugo. So in other words, mao nang nahimo ni Propeta Elias tungod kay giubanan siya sa Ginoo. Ang tanan ngayang gihimuhan ay katubangan sige tungod kay naa siya guide. Ang Ginoo may nag-guide niya. Kung man natong gikinahanglan ngayon, so aron hanay nga to ang pagtrabaho sa ministry, sa buhaton sa Ginoo, kinahanglan tag-guide sa Ginoo. Ingon diri sa 37, tubaga ako Ginoo aron mahibaluan nining mga tawo nga ikaw Ginoo ang Dios o ginapabalik mo sila kanimo. So nahitabo kining tanan mo igsoon aron ang mga Israelita mubalik sa Ginoo. Mubalik ug maginulsol sa Ginoo. Ug miabot ang kalayo gikan sa Ginoo. Kini nga kalayo maigsoon mao ni judgment sa Ginoo. Mao ni judgment sa Ginoo sa mga katawhan. Na imbis kita unta ang sad-an, ipamatud-an na sa Dios Ama ng iyang gugma, pinagi sa pag-foreshadow sa kinabuhi ni Jesus Christ, iyang gipadala si Jesus Christ. Imbis kita maoy sad-an, si Jesus Christ na himong substitute para kanatong tanan ang kita maluwas. O yun rin, gisunog niya ang halad, ang sugnod, ang mga bato, ang abog, o nauga ang kanal, ipapas, nawagtan ang tanan. So yun anak ang pagluwas sa Ginoo kanato. Inana kada ko ang gugma sa tumboy ng Diyos. Gato nakita ni Siga. Wala magahil og pila ka oras si Propeta Elias, nag-ampo siya sa Ginoo o gitubag sa Ginoo iyang pag-ampo. Sa diyang nakita kini sa tanang mga tawo, miyukbo sila og mingon ang Ginoo. Mao ang Dios, ang Ginoo mao ang Dios. So ari mapangatud-an na dili si Baal ang Dios, dili ang Dios Amahan nga nasa langit. So napamatud-an sa mga Israelita. Kunya sa diyang napamatud-an na nila, iyang gimanduan ni Elias sa mga tawo, dakpan ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan walay makaikyas kanila. Busa gidakop sa mga tawo ang mga propeta ni Baal o gidala sila ni Elias sa lugot, sa Quezon o gipamatay. So kani mga igsoon in kuan lang kaning summary sa tanan. Aron masabtan nato ang tema na our heart is the altar of the Lord. Tungod kay atong makita diri sa review sa ato ang gikatunan na kung unsay sud sa kasing-kasing mao gyud mo manifest. Mo nang gi-redeem ta sa Ginoo, gi-remind ta sa Ginoo na kinahanglan kung unsa nang sud sa kasing-kasing na naghatag kanimo, nga nakapalayo kanimo sa Ginoo. Kinahanglan mo balik ta sa Ginoo. Mubalik ta sa Ginoo mga igsoon, ayaw pagdabahog balik sa Ginoo. Tungod kay Ginoo andam ug willing magpaabot kanimo. Kinahanglan natong i-repair ang atong kasing-kasing. I-repair nato ang atong relasyon sa Ginoo. I-rebuild nato balik mga igsoon. Kaya di nato ma-rebuild na mga igsoon, di nato na ma-align sa kabubuton sa Ginoo. Ang tunglo magpabilin sa inyo ha. Dili na akong pulong, maraming pulong sa Ginoo. Nagipaabot ka na ito. Walang kinahanglan, ato ang ambingan ng ato ang altar mga igsoon. Kinabuhi nila ni Himaya, iyang give up iyang pagka-right hand sa hari, iyang pagka-cupbearer. Tungod kay nakasabot siya sa dihang nangutana siya dito sa iyahang kaigsunan, nga kamusta mga Israelita, gignan nga ay pabilin dito, giyaga-yagaan, gibugal-bugalan, o tanang kalisod ilang na encounter. Tungod kay ang ilahang altar, wagid mo barog. Ang ilahang paril, wagid mo barog. Matong gipaningkamutan nila, ilang gipabarog. Muna kita atong paningkamutan, nga pabarugon na itong balik ang atong relasyon sa Ginoo. Amen. Kung feeling mo, layo na ka sa Ginoo, kung feeling mo, kanang ugan ang pagpangalagad sa Ginoo, ayaw sugutan na mga igsoon. Feeling mo na yung mga dahang problema, nagdahang problema sa isyon panimalays, sulod sa financial, physical, spiritual. Time na nga itong sisahon ng atong kasing-kasing may igsoon. Manaingon sa pagbangutan 3:40, kung sisahon ka nga itong kinabuhi o balik sa Ginoo. Ano, walay laing makaluwas na ito may igsoon, walay laing makatubag sa itong mga pagkinahanglan, kundi ang Ginoo lang. Kung kinahanglan, i-reveal na itong balik
Kaparugag balik may gisuon. Ang nakatulog nimong gugmas sa Ginoo. Ayaw sugot ng pabili ng natulog. Hangtod maabot ang Ginoo. Kay sayang imong pagpaningkamot gikan pa sa sinugdanan. Hangtod karon. Nakita na sa Ginoo ato ang mga pagkinahanglan may gusto. Kabalo na siya daan, sige pa ka maampo. Nakita na sa Dios ang tanan na to ang gusto nga makabot sa kinabuhi. But as long as dili na malay nimong kasing-kasing sa Ginoo, di gina nimo dawat ng mga panalangin bitin mo. So, nata sa conclusion. Ingon sa 1 Corinto 3:16-17, sa walay graduha, nasayod kamo nga kamo ang templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Usa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo ang templo niya. Amen. So mga igsoon, templo sa Ginoo kita. Kinahanglan way laing mo-occupy ang atong templo. Ayaw sugot na may makasud na kalagot, may makasud na negative vibes, may makasud na mga bati sa ibang kinabuhi. Kaya pag-welcome ang mga bati nga espiritu. Kay damo na muso na bisag pride of spirit makasud sa imong kasing-kasing mo ng Matthew na ang katong espiritu bugawas to unya manawag og laing pito ka espiritu nga mas dautan pa sa niya. So kinahanglan to ang pinan. Kitang tanan ma-failure, mapakyas. But dili na mao ang dili diha matakutob kun dili kinahanglan doon ka sa Ginoo, maghinulsol dayon ta. Muna ako sa akong kinabuhi. Ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan sacrifice. Sacrifice ang tanan may so wala ta mga alagad sa Ginoo nga wala sacrifice. Tanang mga alagad sa Ginoo niagi gyud sacrifice, disiplina silang kagalingon. Muna ko ginong balik-balikon. Kinahanglan kita mahimong watcher sa atong tibok pamilya. Watcher ta. Kung kita gihimong watcher sa Ginoo. Kita nga mga nakaila sa Ginoo, kita watcher sa atong buhi nga Dios, sa atong tibok pamilya, sa atong kahimtang, kalisod, kabalaka. Sa diyang ako ni nasaktan, although daghang failures sa akong kinabuhi, still naningkamot ko. Naningkamot ko nga na connection sa Ginoo. Kaya once mawagtang yung connection sa Ginoo, dili na ka makita sa problema sulod sa imong panimalay na namang mahimo na nang normalize. But once na kay connection sa Ginoo, makita gid mo problema sulod sa imong panimalay. Kana nga problema ipakita na sa Ginoo kanimo tungod kay naa kay mahimo. Amen. Ayog sugot nga wa kay mahimo. Na kay mahimo. Although ang Ginoo maugay mahimo sa tanan, naigahom niya na. At kita gihatagan ta sa Ginoo gahom para makahingili niya ng mga problema sulod sa panimalay. Muna ako sa akong manghod, sa akong tibok pamilya dito sa bukid. Makadungog ko mga problema dito. Automatic dili ko diri man akong prayer altar sa simbahan kay dool man so diri ko every night mapakyas mga usahay pero di paningkamutan di man nato ma-perfect mga igsoon but ayog sugot nga magpabilin kanya tungkol sa Ginoo hilaki ang Ginoo di mangudbuta ang Ginoo nakita sa itong sitwasyon. Nakakita siya sa mga pagkinahanglan. Nakakita siya sa gabisas kung kasing-kasing na gusto ka nga atong tibok pamilya magkaiusa pagsimba diya sa atong buhay na Diyos. Usa sa nasa akong desire. But dili na mahitabo. Hindi ka mulihok. Iampo na. Ano man, kung imura ng tanawon niya, di na mo iampo sa Ginoo. Huwag mahitabo. Mas mo worse ang sitwasyon. No? But ikaw nga nakakita, kita nga nakakita, tapangan na ito ampo. Anong ipaabot na sa Ginoo nga nang di-prepare na ta sa Ginoo. Ang passion sa kong kasing-kasing, ipadilaan na sa Ginoo. Mga ay katingangan nung
excited ta sa mga buluhaton. Giri-align ta sa Ginoo. I-prepare ta sa dagkong butang, ug labaw sa tanan. Nag-prepare og dahang surprise ang Ginoo sa mga kinabuhi sa mga kinabuhi. So nga nung mag-hallelujah na ta. Normal na po nas tawang kaluya. Pag idasig ta ni Jesus Christ dito sa Getsemani, yang idasig yung mga disipulo na ayaw ka mo padaog sa lawas mo o dili padaog ka mo sa espiritu. Luya ang lawas, ang pandasig ang espiritu. Nay tayo na. Ako kapila ko nga, sige mong gatugoy ang mampo, ano ang mampo yung mata. But di na mao. Kung atong i-open ang atong buntag kung pagampo, i-close na itong pagampo. Ayaw sugod na di ma-close. Ano naman? Ara na musul ang sabwat o kuan binhi mo ang yawa. Kawato na yung pangandoy. Butangan na yung problema yung mga pamilya. Mabita na mo sa CCTV, kanunay ni connected sa wifi, kanunay na ko monitor. Pero may wifi, wako'y load, di ko ka-monitor. Kung may connection. Kita mo na yung connection sa Ginoo. Always na ito monitor ng tibong pamilya. Amen. Financial crisis, drought season, hininili. Imong tulong, adunay gahon. Kung adunay authority sa Ginoo. Ano may gusto? Blessed morning ka na itong tanan. God bless. Sige. Sige, sama sa atong naandan sa unang bulan, sa unang Domingo, atong nabatasan ang pag-inumdum sa atong buhay na Diyos, pinagi sa pag-ambit sa tinapay o timpa. Siya ang ihangyo si Kuya Ray o si Ate Nanit.
versikulo 26 to 32. Kay sa matagkaon ninyo niining pan ug sa matag-inom ninyo gikan niining kupag gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik kaniya, hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kupas sa pagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga matag usa magsusi sa iyang kagalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kaya kung dili niya iluhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o ginig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang o bisilod sa iyang kagalingon. May hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaliyahon ang daghan ang nangamatay. Apan kung susihon nato, una ang atong kagalingon, dili kita silutan sa Ginoo. Sige, praise the Lord. Atong susihon una atong matagusa kagalingon. Kay nagawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian. Gikuha sa pang unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang paan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Sige ato isa tong paan mengson, dungan tas pagkaon. Ito isa ito ang kupa. Kuman sa panghapon, gikuha niya ang kupa o mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa ating dugo. Mataginom ninyo nini buhata sa paghandom kanako. Sige, magdungan is pagkinom. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Diha na wala ang kasulatan no kung naata diha. Diha na wala. Diha na wala ang kasulatan diha sa Malakay 3:10. Dada ang tibuok nga ikapulong ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako kung makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit o ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Ang kanang ang Ginoo wala naman gid siya ingon nga nagkinahanglan sa lapi no nga kanang atong ikuan, pero kita nasayod na nga kanang naay mga panginahanglan ba ang ato ang kuan balay alampuanan sama sa mga kuan ka ng bayronon sa kuryente, ya, kung naapoy mga magkinahanglan jud kayo nga kanang angayan tabangan bitaw tabangan
pwede po nato na siya panon o kana pong sa bisan unsa sa mga expenses sa bahin sa church o unsa mga ministry mo na nga ato gikuan nga giingon sa Ginoo ba nga kuan kanang gisulayan ta niya gisukod niya ang atong heart mo mosunod bata sa kanang iyang gusto bitaw dili naman gid nga kanang kuan na siya gyud ang nagkinahanglan ani ang ato among church nga mo na nga susipod sa Ginoo kung unsa ta ka matinud-anon. Then naapod diri pod sa kuan sa 2 Corinthians 9:7 busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto kanang dili ta mapugos kanang kay di ba ang kuan ito sa atong sa katong sa una nga ato na kuan nga katong dako nga simbahan dili na kuan mention no kanang uban bitaw nga kanang makakita man gyud ta ako sa una kuan gyud ko makakita gyud ko nga kung dako ang ni kuan ni ana pero kanang paksi ra dito gamay ra kayo to nga kuan no pero mura lang kanang makita na to nga murag gipahambog pa mura ang gikuan sa atong buhi nga Dios nga kanang muhatag ta na kanang kuan ang gikuan diri nga busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto o dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayon maghatag. O mo na nga atong ikuan gid nga kanang dili lang yung nga bahalag gamay ra bahalag kuan basta kay kinasing-kasing nga pag nakadumdum adto katong babae bitaw nga o balo nga mura-mura ra gid iyang kwarta pero iyang wala siya nagduha-duha sa paghatag diha sa atong buhi nga Dios. Nga dili pareha tong mga sapian nga dako lagi nga amount pero wala sinsilyo to sa ilang kayamanan. Muna nga ako na po ko testimony lang nila ang uban nakaibaw na ni. Testimony lang ako gamay no nga kanang katong sa una dito sa katong niaging church namo sa una kay dili magining mao ang first na mga kuan. Kanang latoy time nga kanang makasabot ko pero dili pa gyud kaayo mga kuan. Pero kanang sa panahon sa pag tithes and offering na ako'y 20 pesos o na 20 pesos adto niya. Ako lang gid ikuan ni kay para madasig pud ta ba kay dili man ingon nga mohatag ta kay para tagaan ta. Mohatag ta ni hatag ta kay gitagaan man ta og grasya sa atong buhi nga Dios. Ang akan niya ko share lang din ako nga gamay nga pakuano nga nakoy 20 pesos niya ni ingon ko sa akong kaugalingon ba nga akong gipan sa Ginoo Lord di man di maigo sa among panigudto. Kay 20 pesos raman pero pwede ra makapalita og paan ba no sa pero ako gid ano nga dituog gid ko nga kung sulayan mo ang Ginoo nana siya giandam daan mo to gihapon ginakuha ko ng graduha 20 pesos no wala na ginabili 20 pesos ra wa panahon man ang serbisyo salamat sa atong buhi nga Dios nga ni tawag ang so ni Pastor Jong ano siya nga ya kuhaan uso pa itong Palawan sa una sa kuhaa ang Mankiya sa Palawan. Grabe gyud ang Ginoo nga ano bisan ganilang buntag nga sa akong na-experience katong uban wala man nakaapas sa akong testimony. Grabe gyud ang Ginoo mo na nga ang ayan din nato pasalamatan ng atong buhay ng Dios no. Og mamarog tong tanan no atoy isa atong mga halad kung wala may sobre ninyo diha kana yung kaugalingon ng ihalad sa atong buhay ng Dios kay mo na pinaka-importante gyud. Yes, Lord. Labing malahan ng hanan ni Diyos, Lord. Salamat kayo, Ginoo, nining kapuntagon, O God. Salamat sa mga kamot, Ginoo, nga mga ihatagon, Ginoo. Bisan pa man, Lord, kung sa mga kaigsunan na mo, Ginoo, nga wala, Lord, kay baw ko. Na ikaw, Ginoo, maghatag, mag-promote, Lord God, sa sila mga pinangitaan, Lord, sa mga negosyo, trabaho, ikaw, Ginoo, mag-promote sa mga hayop, mga tanamnan nila Ginoo, ikaw Ginoo magapalambuan ang Lord God. Ang tanan Ginoo akong giuli di pasalamatan pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay.